So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo. Nandito na naman tayo upang sagutin ang inyong mga libu-libong mga katanungan na isinesend at ikino-comment sa baba. Mga kamanok, huwag kayong mag-alala. Iisa-isahin ko po yan hanggat nababasa ko, hanggat nakikita ko, iisa-isahin ko po yan. Gagawan ko po ng advice, ng video, ng kasagutan, yung mga kino-comment ninyo. And para doon sa mga hindi ko pa nasasagot hanggang ngayon, pasensya na po mga kamanok. Ginagawa ko naman po yung best ko para makita, para gawa nyo ng video. Siguro, yung iba natatabunan talaga, i-follow up nyo lang po ulit para mag-pop up ulit sa ibabaw sa notification ko yung mga katanungan ninyo. So muli, humihingi ako ng sorry doon sa mga hindi ko pa po nasasagot hanggang ngayon. Okay, so ina-advise ko lang na inyo pong i-follow up, i-comment nyo po ulit. So, humihingi ako ng pasensya sa mga hindi ko pa nasasagot. Pero, ginagawa ko ang best ko para makita yan, masagot yan. Alright? So, mga kamanok, sasagutin ulit natin yung mga katanungan nyo dito and huwag natin ito masyadong patagalin. Simulan na po natin kaagad. Alright? So, ang unang katanungan ay galing kay Simpleng Kulitan. Okay? 2 weeks ago na po ito. So, Idol Mamay, para sa'yo, maganda po ba ang vitamina kung pagsasabayin ang Red Gel at Voltflex? Okay, parehas po itong vitamina Red Gel and Voltflex na mayroong magkaibang goal o role na po pwedeng maibigay o benefits na maaaring maibigay sa isang manok. Unahin muna natin itong si Red Gel. Total, ito yung nauna sa kanyang katanungan. Ano bang meron kay Red Gel? Okay, na maaari niyang maibigay sa ating mga alaga. Mga kamanok, si Red Gel po, ito po ay suplemento para pataasin o pinapataas po nito ang libido. Pag sinabing libido, ito po yung pagiging pagkalalaki ng isang manok, yung maturity ng isang manok. Ito po yung pinatataas na yung testosterone level. Pag sinabing testosterone level, yung pagkalalaki ng manok. Ibig sabihin, maganda po itong ibigay sa manok kung yung tandang ibinibreed natin. Okay? Kasi ibig sabihin, nagiging maskulado sila, nagiging macho sila. Okay? Pag sa breeding nyo po ito binigay, sa tandang, talagang marami ang breedings na magagawa ninyo. So, pwede rin po ito sa mga manok kung kayo ay may papasyalan. Bakit? Kasi nga po, mas mataas ang libido, mas magiging maskulado yung manok. Hindi siya nai-stress. Anti-stress din po ito kasi pag mataas po yung libido, yung testosterone, matured yung manok, talagang pag nakakakita siya ng kapwa manok, makikita mo talaga yung pagiging tandang niya. So, anti-stress po ito. Sabi ko nga, maganda yung manok pag nakakainom o nabibigyan natin ng Red Gel Forte dahil sa dami ng benefits na maaaring makuha ng ating mga manok. And yun nga, ang pinaka-benefits niya, pataasin yung testosterone level sa katawan ng isang tandang ng isang manok. While ito namang si Voltflex, kung atin po itong isasabay sa pagbibigay ng Red Gel Forte, ano naman po ang magiging resulta? So, si Voltflex naman po, ang trabaho po niya ay tulungan na i-digest yung pagkain na kinain ng manok. Yun lang po yun. Wala nang iba. Food supplement po ito, pang-alalay. Okay? Alam naman natin mga kamanok na napakahalaga pagdating sa isang tandang, isang inahin, basta sa manok na tandang na po o malaki na po, yung magandang panunaw. Kasi po, pag po ang isang manok ay hindi nagtunaw, bumagal ang panunaw, ibig sabihin, may problema na po sa kanya. At makikita nyo naman po yun sa appetite, sa gana ng manok. Okay, mapapansin mo, pag nagbigay ka ng pagkain, bakit ito ayaw agad umubos ng pagkain? May problema na po. Doon pa lang, kailangan na natin silang bigyan ng Voltflex KQ. Lalong-lalo na kung ilang araw na lang, mamamasyal na kayo. Napakahalaga ng appetite. Napakahalaga nung gana, mga kamanok. Wag na wag niyong babaliwalain yung gana ng pagkain ng manok. Baka sabihin ng iba dyan,
Okay lang naman yan. Mamaya naman, after 30 minutes, uubusin din niya yan. Okay, hindi po ganun ang pagmamanok ha. Baka mamaya masanay kayo doon. Sabihin ng iba, hayaan mo lang yung pagkain dyan. Mamaya uubusin din niya yan. Isang oras na yung lumipas, andun, patuka-tuka ng pakonti-konti hanggang sa maubos nga. Oo, nauubos ng manok. Pero hindi yun sign ng healthiness. Hindi sign ng healthiness mga kamanok, yung ang tagal niyong umubos. Kasi ang natural na healthy manok, tatandaan niyo ito mga kamanok, ang natural na healthiness ng manok, wala pang 5 minutes after mong magbigay ng patuka sa kanya, kailangang ubusin niyo na yun. Okay, yung iba dyan, lalo-lalo na yung ating medyo may tagal na sa pagmamanok, yung ating mga lolo dyan, okay lang, hindi nila pinapansin yon. Well, hindi naman sana makikialam ako, no? So, gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung talagang point pagdating sa pagmamanok. Ang point dyan, dapat yung appetite, yung gana sa pagkain, nandoon mga kamanok. At yun po ang trabaho ni Voltflex KQ. Kung may problema nga po sa pagtutunaw, hindi ganun kagana kumain, saka kayo magbigay. Lagi pong after feeding ito mga kamanok. Kasi yun ang tutunawin ni Voltflex yung pagkain. So mag-iisip na lang kayo, paano kung before feeding, ano nga palang tutunawin? Kaya ina-explain ko sa inyo ng maayos. May mga dapat kayong tandaan bago kayo magbigay ng supplements. Hindi po pwedeng, ito, basta maisubo mo sa manok, okay na. Ma-absorb na rin ng katawan. Kasi gaya nga po ni Voltflex, paano to mabe-benefits ng katawan kung bago kumain nyo bibigyan. Ang trabaho nga niya, tunawin yung pagkain. Binigyan nyo bago kumain. Paano yun? Anong tutunawin niya? 'Di ba? So, ang pagbibigay po ng Voltflex mga kamanok is after or right after kumain yung manok. Okay, kung inyo pong pagsasabayin, o ito po yung ibig sabihin ko ay gamit ninyo na bitamina sa inyong mga alaga, si Red Gel at si Voltflex, wala kayong magiging problema dito at maganda po ito na na mag-partner na ibigay ninyo sa inyong mga alaga. Especially kung kayo man is nasa maintenance or meron kayong mga pupuntahan na pasyalan, wala kayong magiging problema. Maayos na maayos yan. Yung manok ninyo, maskulado, yung mga manok ninyo, matured, yung mga manok ninyo, mataas ang libido, at the same time, maayos ang panunaw. Maganda po yung mag-partner pagdating sa inyong mga alaga. Makakatulong po yan. Right? So, next question. Ito naman, galing kay Eugenio Ranulo. Ayan, mega shoutout sa iyo, Eugenio. Pag may uod ba ang fermented Jackie Oats, pwede pa ba ibigay sa manok? Yes po mga kamanok. Possible yung fermented Jackie Oats po ninyo. Nagka-problema lang kayo. Pwedeng sa tubig, pwedeng nakalimutan yung haluin, pwedeng nadapuan ng insekto, pwedeng napuntahan ng daga, maraming factor. Pero ang advice ko po mga kamanok sa inyo, gawin niyo po ito. Tubig, mineral water ang gagamitin. Malinis ang lalagyan at pagbababadan. Linisin muna ang Jackie Oats bago ibabad. Hugasan muna kung kinakailangan. Then, make sure yung ratio ng tubig tama. Kasi baka po 3 araw pa lang ubos na kaagad yung tubig dahil na-hit o nasip-sip na ng Jackie Oats yung tubig. Tatandaan nyo mga kamanok ha, ina-absorb po ng Jackie Oats yung tubig. Okay, kaya po same ratio ang advice ko sa inyo. Halimbawa, kalahating timba ang Jackie Oats nung mailagay ninyo, wala pang tubig. Kailangan, kalahating timba din po yung tubig na ilalagay. So, tig-kalahati, 50-50% po yan. 50% ng Jackie Oats, 50% ng tubig. Ganun po ang ratio niyan. Kasi po, pagdating ng 7 days, lalapot po yan. Sisip-sipin o i-absorb po ng Jackie Oats yung lahat ng tubig na inyong inilagay. Okay? So ngayon, anong mangyayari sa Jackie Oats o sa fermented Jackie Oats ninyo? Ang mangyayari po dyan, magpapantay o parehas po ang magiging level ng tubig at ng Jackie Oats. Okay, ibig sabihin, magugulat kayo, bakit naubos yung tubig? Yung iba, nagtatanong pa dito. Kamanok, naubos yung tubig, nawala yung dating langoy na fermented Jackie Oats ko. Ngayon, wala na, pantay na sila.
So, normal po yon. At yan po ang natural na fermentation. At yan po dapat ang inyong i-expect sa inyong magiging fermentation process. Okay? Mawawala yung tubig, magle-level parehas yan. At yung po dapat ang araw-araw nyong hahaluin. Kasi the more days na lumilipas, mas sinisip-sipan ng fermented Jackie Oats yung tubig. Kaya malaki yung chance na mas maubos ito. Pero huwag kayong mag-alala. Natural yan. Wala kayong dapat na idagdag pang tubig para uli manumbalik yung tubig. Wala nang babalik na tubig. Sisip-sipin pa rin yan na sisip-sipin hanggang sa humilab, tumaba yung butil. Okay? So ngayon, pagka matabang-mataba na yung butil, parang bintog na yung iba, nagtataka. Jackie Oats ba to? Pag nakita yung fermented Jackie Oats, Jackie Oats ba to? Hindi naman yun yung binili ko eh. Yung iba kasi, nagtataka. Yung binili nila para daw mga palay lang. Pero bakit daw yung Jackie Oats ko na na-ferment, ang tataba ng butil? Normal po yun kasi nga po, uulitin ko sa inyo. Sinisip-sip po ng Jackie Oats pag naibabad nyo po sa tubig, yung tubig na kasama niya. Kaya araw-araw po ang halo kasi pag natuyo po yung ibabaw, nangingitim po yon. Pag nakaligtaan nyo po yon, nagkakaroon po yun ng uod. Okay? Kasi po hindi po siya nakalubog sa tubig. Anong dapat gawin? Hahaluin nyo po yon. Hanggang yung nasa ibabaw na medyo na-dry up na, mapunta ulit sa ilalim at ma-ferment po uli at mawala po yung mga itim-itim. After a few hours, halukayin niyo po ulit, makikita niyo mga golden yellow na po ulit, yung mga nasa ibabaw kanina na mga maiitim. Ganyan po ang proseso ng fermentation. Kaya po sabi ko sa inyo, alagaan ng halo at least 1 time per day. Isang beses niyo lang po hahaluin. Po pwede niyo pong haluin right after na makakuha kayo ng gagamitin ninyo sa araw na to. Halimbawa, alas 3. Ay, magpapakain ako ng manok. Kuha ako ng isang sandok, ilagay ko doon sa aking siyam na takal ng ready mix. Eh di haluin mo na, ganun lang. After a day, kinabukasan na lang ulit, pag magpapakain ka, haluin mo ulit. Haluin mo lang ulit. Okay, so ganun lang po ang kaisipan ng fermentation process ng Jackie Oats. Sana po mga kamanok makatulong yung mga simpleng advice ko kahit ganito lang. So sana po mabigyan niyo po ng kahit isang comment lang, masaya na po ako diyan. At syempre isang like, masaya na po ako diyan. Kaya mga kamanok, hanggang dito na lang muna ang una nating video kasi medyo humahaba na, and proceed ulit tayo sa susunod pang video o mga katanungan na inyong inilagay dito. Okay, putulin ko muna, then gawa ulit ako ng video para sa susunod na katanungan para sa inyo. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button, mag-like at mag-comment na rin ng sarili mong katanungan. And next video, pag-usapan natin yan. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.